araw mga tol, I am Gibbs. Gusto mo mag-exercise o pumunta ng gym pero wala kang oras dahil busy ka sa trabaho? Ngayong araw ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga advanced technique o advanced exercise na ginagamit ko o ginagawa ko kahit nasa bahay lang ako. Bali, ang workout natin ngayon is shoulder. I-share ko sa inyo kung paano i-workout yung tatlong part ng shoulder natin. Front delt, side delt, tsaka yung rail delts. No? Bali, may tatlong part siya. Share ko sa inyo yung mga technique o advanced technique na exercise na ginagamit ko kahit nasa bahay lang ako. Kung nakatulong ang video na to, please like and subscribe. First step natin mga tol, no, bago tayo mag-start ng workout, kailangan muna natin mag-warm up at mag-stretching para maiwasan natin yung injury at para malubricant na rin yung mga joints natin during workout para makapag-engage agad yung muscle doon sa gagawin nating exercise. Sa pag-warm up mga tol, no, hindi kailangan na mabigat yung gagamitin natin na weights para hindi ma-overtrain kaagad yung muscle natin. Yung tama lang na weight yung gagamitin natin. First exercise natin mga tol, no, static hold dumbbell press. Bali front delt siya. Ang bilang niya mga tol is 5 to 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alternate yung pagbilang ng yung repetition natin. Bali, salitan siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sa last part is 5 repetition. Second exercise natin mga tol, dumbbell press front delts. Bali 4 sets, 12 repetition ginawa ko dito. Sa pag-execute ng exercise mga tol, hindi kailangan na sobrang bigat o yung hindi sobrang bagal, hindi rin sobrang bilis. Yung ramdam natin yung target muscle na wino-workout natin. Mind to muscle connection. Next exercise natin mga tol, lateral delts side raise. Dito sa exercise na to tol, may dalawang option tayo. Pwede siyang nakatayo or nakaupo. Depende sa inyo. Dito ang ginawa ko rito, 4 sets, 12 repetition. Mind to muscle connection pa rin. Yan mga tol, medyo ginabila tayo no, sa mag-exercise. Bali sa side delts pa rin tayo. Lateral delt side raise. Pero meron siyang twist. I-hold natin siya ng 1 second. Yan. Para ramdam natin yung weight dun sa specific muscle. Meron improvement. Yan. Hindi siya sobrang bilis. Yung sakto lang. Para ramdam natin yung weight. Punta na tayo mga tol sa pinaka last part ng shoulder. Ang tawag ko dito, rail delts, side raise. Bali, 4 sets, 12 repetition. I-maintain pa rin natin yung mind to muscle connection para sa pull talaga yung specific na muscle.
Sa ano 'no, sa pagwo-workout ng shoulder, hindi kailangan mabigat yung weight na gagamitin natin para ma-isolate yung specific na muscle na target natin. Hindi tayo gumagamit ng mga accessory muscle na tinatawag. Tip ko lang tol 'no, sa pagwo-workout ng shoulder, ah, tandaan natin na meron siyang tatlong part, front delt, side delts, tsaka rail delts. Kung gusto natin na ano, na maging three-dimensional yung shoulder natin, kailangan i-workout natin yung tatlong yun para para bumilog siya tignan. Bilog siya tignan. Kasi kung yung front lang tsaka side delts lang, hindi siya pantay, tsaka hindi siya buo tignan. Hindi siya bilog tignan. Yan mga tol, sana may natutunan kayo sa video ko at salamat sa panonood. Disclaimer ko lang po, hindi po ako professional athlete at hindi po ako professional coach. Bali yung share ko sa inyo na knowledge is based on my experience. No? Nagtanong din po ako, nanood din po ako ng mga video katulad nito. Nag-research. Kasi hindi biro po yung pag-gym o yung pagbubuhat ng, syempre, mabigat po yung binubuhat natin. Pwede tayong kabalian ng puto kapag di natin alam yung mga proper form. No? Pinag-aaralan din siya. Kasi buhat tayo ng buhat, tapos di natin alam may mga na-injury na o may napupunit na joints natin sa katawan natin. Kaya kailangan alam natin yung ginagawa natin para hindi bis na lumaki yung katawan natin or ma-build, baka orthopedic tayo. Tip ko lang, no, sa mga gusto mag-gym or meron silang goal, no, gusto nilang, kunyari, ang goal mo is pumayat kasi mataba ka, gusto mo pumayat, tapos gusto mo din mag-gain ng muscle or mag-build ng muscle, no? Kain ka ng protein, no, manok, yung chicken, yung egg, o yung basta yung pagkain na may protein, yung mga beans, mga ganyan. Bawasan natin yung carb kasi ang goal mo is pumayat. Tapos mag-cardio ka, mag-jogging ka para pagpawisan ka. Yan. Tapos exercise, mag-workout ka, magbuhat ka. Kasi hindi lang puro buhat kasi proper nutrition din. Nutrition, tamang tulog. Mga tol, hindi ko na patatagalin. Hanggang dito na lang. Abangan niyo po yung mga next video ko, yung chest workout at home. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please like and subscribe.